Shalom, shalom, shalom to everyone. Have a peaceful night, peaceful day, peaceful morning. Saan man kayo nanoroon sa oras na ito. Welcome to Holy Joy Church Bible Study. Amen. So let us all bow down and ask the guidance of the Holy Spirit before we start with our Bible study tonight. Heavenly Father, maraming salamat po sa gabi na to na muli mo kaming pinagsama-sama para pag-aralan ng iyong mga salita sa gabi na ito. O God, in the name of our Lord Yeshua HaMashiach, ikaw lamang aming pinataas sa oras na ito, pinasasalamatan sa lahat ng bagay. O God, in the name of the Lord Yeshua HaMashiach, and I command all the warring angels of the Lord, angels of assignment, ministering angels of the Lord, stand firm in this place. Ano man ang mga espiritu na pinadala ni Satanas sa oras na ito, I command you right now, walisin sila lahat at itapon sila back to this holy place kung saan sila nararapat. And I also ask the Holy Spirit to come into this place, come into our heart, give us the wisdom, knowledge, and understanding of your word, O God, in the name of our Lord. And Lord, I ask you to anoint my lips that only the words you want me to speak, I will speak to your people, O God. And I also pray, Lord God, sa oras na ito, itago mo lamang ako sa iyong likuran, Lord God, dahil wala po akong kakayahan at lalong wala akong kapangyarihan, Lord God, more on you and less on me, Lord God. Ikaw, Lord God, ang mag-uusap sa mga anak mo sa gabi na ito, Lord God, at lahat ng mga salita mo sa gabi na ito, isulat mo ito sa pinakamalalim na parte ng bawat puso ng bawat isa na nakikinig sa oras na ito para maging gabay ang mga salita mong ito at maisapamuhay, O God, ang mga salita mong ito, O Lord, in the name of the Lord Yeshua HaMashiach. Maraming salamat po. Linisin mo po ang aking puso, ang aking bibig, ang aking isip, Lord God, sa pag-deliver ng mga salita mo, Lord God, para ako maging karapat-dapat, kaaya-aya sa iyo. Ano man ang mga kasalanang nagawa ko, Lord, linisin mo ko ng kumukulo mong banal mong dugo. Patawarin mo ko sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, naisip, sa salita, sa gawa, pakiramdam, pati ng mga negative thoughts, negative feeling. Make me worthy to stand before you tonight, O God, in the name of the Lord Yeshua HaMashiach. Maraming salamat po. Ikaw lamang aking tinataas, pinasasalamatan sa oras na ito, sa pangalan ni Yeshua HaMashiach, I pray. Amen and amen. So tonight, mga kapatid, our topic is about God's promise of restoration. This topic is taken from the book of Ezekiel 11 to 19. Let us all get our Bible at basahin natin ito sa ating mga Biblia, kung meron kayong mga Biblia dyan. Holy Spirit, bless your holy word. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. In Exodus 6, 8, and 9, and I will bring you into the land which I will swear to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you as a heritage. I am the Lord. So Moses spoke thus to the children of Israel, but they did not heed Moses because of anguish of spirit and cruel bondage. Amen? So ang ating topic sa gabi na ito is about the restoration of the life of all the Israelites from Egypt going back to Canaan or to Israel. And it also the life of for us as a Christian. Ganun din ang ating buhay as a Christian. God want us to be restored, our relationship to God. So what is restoration? Restoration in the Bible is synonymous with healing, repairing, returning to a previous state of being. So tayo ba as a Christian, may masunuring puso na ba tayo? Di ba before we come to know Jesus, wala tayo sa sarili nating ang puso natin ay naiiba. That's why in our scripture reading today, in Ezekiel, sinabi to dito, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Kasi yung mga taong ito, itong mga Israelitang ito, when they stay in Egypt, na iba yung kanilang mga pamumuhay. Remember God's plan, original plan for Israel was to take them to promised land in a days, not in decades. But it took 40 years for the Israelite. Paikot-ikot lang sila sa wilderness with 42 campsites during the wilderness journey. Remember, 40 years ang lahat ng mga Israelitang ito bago sila nakarating sa promised land. Pero dapat pala, ilan lang ito? 11 days lang kung titingnan. Pero bakit? At una sa lahat, we will see bakit ba napunta yung mga Israelitang ito sa Egypt.
Di ba? Alam natin, if we are reading the Bible, we will know exactly the story kung paano napunta sa Egypt yung mga Israelite na ito. Di ba? Pamilya ito ni Jacob. Si Joseph ang unang napunta sa Egypt, then nawalan ng pagkain, nag-suffer sila sa famine during that time. So lahat ng pamilya ni Jacob, since si Joseph ang isa sa naging may katungkulan doon sa Egypt, dinala sila lahat doon sa Egypt. But after 400 years, ito na ngayon, pagbalik na nila sa Egypt, ito ngayon ang gustong i-restore ng ating Panginoong Yeshua Mashiach. So restoration is exactly what God wants us to in this generation. When we accept Jesus as our Lord and Savior, our relationship with God, which was broken during which was once broken because of sin, will be restored. Ito rin ang gusto ng ating Panginoong Yeshua Mashiach, na tayo rin ma-restore. Kung yung mga tao noon sa mga Israelita, nung nilabas sila sa Egypt, they want to bring back to their own land. Kasi yun ang pinangako ng Panginoong Yeshua Mashiach, yung promised land, ibabalik sila doon. So tayo rin as a Christian now, ito rin ang gusto ng ating Panginoong Yeshua, ang magkaroon ng mga personal relationship to God. But there are 5 reasons, failure, why this Israelite didn't enter the promised land. Mayroong 5 reason kung bakit yung mga Israelita, they fail to enter the promised land. And these 5 reasons might be our failure to as a Christian kung hindi tayo magiging mapagmatsyag sa ating mga ginagawa. Amen? So, hindi lang ito sa mga Israelita, but even to us as a Christian now. Itong 5 reason na ito, this might also hinder ang magpapasok natin sa kaharian ng Panginoong Diyos. This might enter our salvation or our eternal life. Baka hindi tayo makatanggap or hindi tayo mapasok sa langit kung hindi rin natin ito mapagtagumpayan. So there are 5 reasons that keep the generation that left Egypt in the wilderness for 40 years. They are the same 5 things that all Christians should watch out against today. They are the 5 deadly sins that Satan has used to effectively in hindering the promises of God for many Christians from coming to pass. So mayroong 5 kasalanan or 5 reason kung bakit itong mga Israelita hindi nakapasok sa promised land, at tayo rin as a Christian, this might be also the reason kung hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. So number 1 reason. Last, the Israelites set their heart on evil things. They never adjusted their values on leaving Egypt. They were always looking back. Even though they had left Egypt physically, their heart and mind were still there. So yung mga Israelita na ito, kahit linabas na sila sa Egypt, di pa rin sila makaget over. Grabe pa rin ang pagsisisi. Kaya sabi niya dito, the Israelites set their heart on evil things. They never adjusted their values on leaving Egypt. They were always looking back. Lagi nilang iniisip yung buhay nila sa Egypt. Hindi nila iniisip yung pangako ng Diyos ng restoration. Hindi nila iniisip yun. Diba? So iniisip nila yung buhay nila doon sa Egypt kasi nga naman wilderness, disyerto nga naman kasi talagang iniisip na. So they were always looking back even though they had left Egypt. Physically, their heart and mind were still there. Kahit na wala na sila doon, yung puso nila, isip nila, physically, andoon pa rin sa Egypt yung kanilang mga puso. Di nila pinanghawakan yung pangako ng Panginoong Jesus na restoration. So kung titingnan ninyo ang buhay nila sa Egypt, they are slave. Ginawa silang mga slave. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon because they are the chosen people. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Pero hindi sila makamove on kahit na linabas na sila doon. So for now, we as a Christian, many Christians are not prepared to move far from the worldly attitude. Ganon din tayo mga Kristiyano na ngayon. Hindi tayo makalayo, hindi tayo makalabas sa mga worldly things. Many Christians are not prepared to move far from the worldly attitude, beliefs, and behavior. So many of us, di pa tayo makalabas. Even though sinasabi na natin na we are now a born-again Christian, we are reading the Bible, we are praying, we are attending worship team, pero marami pa rin sa atin. May nakikita nga ako na mga
mga worship leader, worship member sa mga ibang mga ministry na mga born again churches, pero makikita natin kumakanta pa rin sila ng mga worldly song. Nagpo-post pa rin sila sa Facebook ng mga worldly song, pero kung titingnan natin, pag member ka na lalo sa worship team, we must avoid singing mga worldly song kasi we are now singing the worship for the Lord. Hindi pwedeng paghaluin natin yung mga worldly song saka worship song sa Panginoong Yeshua Mashiach, di ba? So kung ano ang buhay ng mga Israelita na hindi sila makalayo, hindi sila makamove on sa buhay nila, na kahit nilabas na sila sa Egypt, yung puso nila, isip nila, kaluluwa nila, yung ano nila, nandun pa rin sa Egypt. Ganon din tayo mga Christian. Di tayo makalabas sa worldly things, worldly life. Di ba? Kahit nagsisimba nandun pa rin, nagdidisco pa rin, nag-karaoke pa rin, yun pa rin yung mga buhay natin as a Christian. So wala tayong pagkakaiba sa buhay ng mga Israelita before. Diba? So in 1 Corinthians 10, 1-6, Holy Spirit, praise your holy word. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and they all passed through the sea. They were all baptized in Moses in the cloud and the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Nevertheless, God has not pleased with most of them. Their bodies were scattered in the wilderness. Kaya nakita natin, along the way, yung mga Israelita, unti-unti silang namamatay dahil sa kanilang mga disobediences. So yung former way of life nila, yung pa rin ang iniisip nila, although nag-promise na ang Panginoong Yeshua Mashiach, they already promised them for restoration, na ibabalik sila sa Kanaan. Yung Kanaan before now is the Israel. Yung ayaw nilang maniwala na bibigyan sila ng maayos ng buhay doon. Ganon din to as a Christian. Kahit nasasabi na tayong Christian, pero ang buhay natin hindi pa rin talaga nakaugma as a Christian. Hindi pa rin tayo makalabas sa buhay na sa makamundo. So number 2 point is idolatry. Those things that take you away from God are your idols. From lying to cheating, from focusing more on things of the world than the things of God. Let's make it plain. If you are so busy in serving the world that you have no time for fellowship with God, you are actively living in idolatry. So ang idolatry, ito yung busy tayo sa mga bagay-bagay dito sa lupa. Mga bagay na mas bibigyan ng time kaysa sa time natin sa Panginoon. Ito ang sinasabing idolatry. Hindi lang ito yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero kung mas marami tayong time kaysa sa Facebook, kaysa mas marami tayong time sa mga bagay na makamundo, it is one way of idolatry. Isa rin yan sa mga idolatry, di ba? Kaya ito yung mga inaano natin sa atin, na minsan mas inuuna natin yung part-time, inuuna natin ang matulog kaysa sa makinig sa salita ng Diyos. Di ba? Sa Friday na lang, na yun na nga lang ang time na makinig tayo ng mga preaching, pero gusto natin matulog. Di ba? Kaysa makinig sa salita ng Diyos, tapos sisisihin natin yung ating spiritual life na hindi ito nag-increase. Paano mag-increase? Mas marami yung tulog mo kaysa sa makinig sa salita ng Diyos. Di ba? So, immature Christian needs reassurance about those aspects of faith. They have just dealt it. They have not dealt with again and again. In an amusing, moving, interesting, and entertaining a way as possible. Yun nga ang gusto natin eh. Gusto natin yung ating pagka-Kristiyano, yung mabilisan na hindi natin ma-deal yung mga kailangan nating i-deal sa Panginoong Yeshua Mashiach. Diba? So kaya maraming immature Christian, maraming baby Christian. Na di sila lumalago, or di sila kung sa lagi lang nasa kindergarten, kung nag-aaral hindi sila napopromote. Kasi kulang ng salita ng Diyos, kulang ng pag-surrender sa Panginoong Yeshua Mashiach. More on time sa mga worldly things, sa makamundo. So baby Christian are dependent lang sila. Diba? So, hindi sila gumagawa para sa sarili nila, para sila rin mag-grow. Nagdi-depend lang sa kung, mag-Bible study lang, o dito lang ako. Paano yan? Kung once a week lang ang Bible study, once a week lang yung preaching, doon ka lang magpo-focus. So, in 1 Corinthians 10:7, Holy Spirit, bless your holy word.
Do not be idolaters, as some of them were. It is written, the people sat down, eat and drink, and got up to indulge in revelry. So mga kapatid, bilang mga born again Christian, alam natin ito, na hindi talaga madali ang maging born again Christian. And to be transformed is not an overnight activity. It need our cooperation. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen? So kung gusto nating mabago pero wala ka namang ginagawa, tapos sisisihin mo pa yung mga spiritual, mga mother mo, yung mga pastor, sila pa ang sisisihin, ba't di ka nabago? We need to submit, surrender our life to God, yun ang kailangan. Di ba? May maraming maggagabay sa atin, pero kung ayaw naman natin paggabay, ano magagawa natin? Di ba? So, to become a born again Christian, hindi ito talaga madali. It's not an overnight transformation. Talagang araw-araw pagtatrabahuhan natin ito. Diba? Ganun yan. So what else? Number 3 is sexual immorality. Many Christians live together in sin. They are not married, but they continue to have sexual relationship together. There is no excuse for such behavior. Fornication is where two or more people who are not married engage in sexual relationship with one another. This is sin. Adultery is where married people engage in sexual relationship with other people. So ito mga binabasa natin ngayon, pinag-aaralan natin ito. This is the 5 sin to hinder. Ito yung nag-hinder sa mga Israelita na makarating sa promised land. This also will hinder na makapasok din tayo sa kaharian ng Diyos as a Christian. Kaya kailangan anuhin natin itong maigi. In 1 Corinthians 10:8, we should not commit sexual immorality as some of them did. And one day, 23,000 of them died. Ganito ang ginawa ng Panginoon sa Christ. Kasi itong ang sexual immorality, inaano natin ang ating katawan. Dinudumihan natin ito. Dinidefile natin. Our body is the temple of God. Kaya hindi ito natin dapat i-defile. Dapat walang mga pre-sexual sa mga di mag-asawa. Dahil di ba ginawa lang yan para sa mag-asawa? So isa to sa makakapaghinder sa atin. So number 4, tempt the Lord. Israel tempted God. Israelite, they keep pestering. They keep pestering God for things that were forbidden. They used every opportunity they could get as an excuse to return to Egypt. Nakita natin yung mga Israelita, kung ano-ano na lang ginagawa nila dahil gusto nila bumalik sa Egypt. Kung ano-ano na lang hinihingi nila, pagkain, karne, kung ano-ano na lang na hinihingi nila dahil sabi nila, mabuti pa nandun kami sa Egypt, nakakain namin ng mga prutas, nakakapagkain kami ng mga karne. So iniinis nila, mga suwail talaga. Diba? Kaya nga ito ang sinasabi dito sa ating verse ngayon eh. Diba? Basahin nga natin ang verse ngayon. Anong sabi niya? Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng masunuring puso. Mga pusong masuwayin, yung mga tao yung araw na yun, yung mga Israelita. Sobra sila mga masuwayin. Diba? Puro sila reklamo. Inahanap nila yung buhay nila sa Egypt. Di nila tiningnan yung pangako ng Diyos sa kanila. So tayo rin as a born again Christian, if we really want to receive the promises of God, we have to continue. Kailangan nating mag-obey sa Panginoong Hesus. Kailangan nating sundin ano man ang kagustuhan ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang ito pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, tapos na. Born again Christian ka na. Pwede ka nang magliwaliw, pwede ka nang ang pagiging born again Christian is a continuous walk. Continuous sa pakikipagbaka ito, mga kapatid. Hindi ito isang araw lang tapos na ang ating pakikipagbaka. Until we have the breath, meron tayong pakikipagbaka. So this is exactly what happened to Israelite. They failed to reach promised land dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Mga suwail. Ganon din tayo as a Christian. Mga suwail tayo. So paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kung mga suwail din tayo, di tayo susunod sa mga utos ng ating Panginoon. Diba? Maraming sinuutos ang Diyos, pero pagka ay hindi, okay lang, maintindihan ako ni Lord.
Our God is a loving God. Our God is a merciful God. Kailangan nating sumunod kung ano, kailangan natin magkaroon ng pusong masunurin, hindi pusong mga suwail. So in 1 Corinthians 10:9, we should not test Christ as some of them did and were killed by snake. Diba? Kaya ang daming namatay along the way pa lang. Papunta pa lang sila sa promised land, on the way, marami nang namamatay sa mga Israelita. Dahil sa iba-ibang klaseng mga situation, iba-ibang klaseng pagiging matigas ang mga tuktok, ibang mga klaseng mga pagkasuwail nila sa ating Panginoon. So number 5, murmuring and complaining. Ito na yon. This was the favorite pastime of the Israelite. They complained about God and His minister Moses. They were ungrateful people. Kita mo? God considered them as ungrateful. They never enjoyed what God blessed them with because they were too busy complaining about what they did not have. Diba? Tayo nga rin din as a Christian. We are busy. Inahanap natin kung ano yung mga wala. Hindi natin tinitingnan yung pangako ng ating Panginoong Hesus. Tingnan mo yung mga Israelita. Kung ano yung wala, yun yung mga inahanap nila. Di nila alam, before sila nakalabas sa Egypt, kung anong hirap pinagdaanan nila. Kung anong mga nangyari kay Moses, kay Aaron, bago sila pinakawalan ni Pharaoh. Diba? Ang dami nila. Tapos, nagmilagro pa ang Diyos na pinadaan sila sa Red Sea para lang sila makakross. Di man lang nila yun inisip, pero ano kaya sabi ni Lord? They are ungrateful people. Mga ungrateful, mga ingrata, mga walang utang na loob. Diba? Gusto lang Diyos sila bigyan ng maayos ng buhay, sila naman ang ayaw. So tayo rin as a Christian, ano pangako ng ating Panginoong Hesus? We will have eternal life. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo magpatuloy sa paglakad sa ating Panginoon. Diba? So itong mga bagay na ito, these 5 failed for the Israelites to enter the promised land. These 5 might also fail us as a Christian para makapasok sa kaharian ng Diyos. Walang pagkakaiba ito. Ganon din tayo, mahilig din tayo mag-complain mga Kristiyano. Diba? Pag mag-i-invite, marami agad mga dahilan, diba? Marami tayong complain. Sa bagay, usually naman talaga, kung ano yung wala, yun naman talagang hinahanap. Usually, kung ano yung hindi available, yun talaga ang gusto. Diba? So, wala tayong pagkakaiba. Wala tayong pagkakaiba sa mga ginagawa ng mga Israelita before. Tayo rin, ng mga Kristiyano na ngayon, na maraming pangako ang Panginoong Yeshua Mashiach, pero di natin binibigyan ng halaga ang ginawa ng ating Panginoong Yeshua Mashiach. So why do Israelite fail? Bakit nag-fail ang mga Israelite? Bakit? Number 1, lack of love for the Lord. Yun ang number 1. Wala silang pagmamahal sa Diyos. Tayo ba as a Christian, meron bang tayong pagmamahal sa Diyos? Kung meron tayong pagmamahal sa Diyos, we have to obey. Kailangan nating mag-obey sa ating Panginoong Yeshua Mashiach. The failure behind our failures is our lack of real love to the Lord. So doon tayo nag-fail. Diba? Bakit tayo nag-fail? Because we have lack of love to the Lord. Di tayo nakakasunod. Bakit tayo nag-fail? Dahil kulang tayo ng pagmamahal sa ating Panginoong Yeshua Mashiach. 1 John 2:15. Holy Spirit, bless your holy word. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. So kung mas mahal natin kung anong meron sa lupang ito, mga trabaho natin, yung mga pinagkakakitaan natin, yung mga pamilya natin, kung mas mahal natin ito, sabi ng Diyos, kulang ang pagmamahal natin sa Ama natin sa langit. Kaya ito yung failure. This is number 1 failure of the Israelite, and this is also our failure as a Christian if we have lacked love for our Lord. Kailangan, di ba sabi ng Lord, if you love your family more than me, you are not worthy of me. So kailangan mas mahal natin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng bagay dito sa mundo.
Number 2, failure. Life without power. In other words, you prepare to be born again Christian, but your life does not correspond with your action. It's the second major failure behind all failures and is due to stagnant and immature Christian life. Immature ang ating Christian life. Born again lang tayo sa nguso pero wala sa puso. Kailangan maging born again tayo sa ating action. Kaya anong sabi niya? Nagiging immature ang ating Christian life. Walang power. Walang power. Ito pa ang isang failure ng mga Israelita, and this will also be our failure as a born-again Christian. And Matthew 23:27, Holy Spirit, bless your holy word. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside full of dead men's bone and all our uncleanliness. Sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog. Kay saklap ng inyong sasapitin mga tagapagturo ng kautusan at mga paraseyo, mga mapagkunwari, sapagkat ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto, ng mga bangkay at mga saray-saring kabulukan. Amen? So ano lang ang pagkakristyano natin? Na maano lang tayo pag nasa loob ng simbahan, para lang tayo mga santo sa loob ng simbahan. Diba? Pero paglabas, may mga ginagawang mga karumal-dumal. This is our immature Christian life without power. Ang ating Christian life is immature. Diba? Dahil may Christian lang tayo sa salita, pero hindi tayo Christian. Ano sabi niya? You prepare to be born again Christian, but your life does not correspond with your action. Hindi nagko-correspond ang yung action sa ating pagiging born again Christian. Diba? Maganda lang tayo magsalita, maganda lang tayo mag-advise, pero sa sarili natin, hindi natin ito na i-apply. Amen? So ano pa? In Ephesians 2:1-5, kayo noon ay mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga pagkakasala. Namuhay kayo noon ayon sa takbo ng sanglibutang ito, sumunod sa pinuno ng kapangyarihan sa impapawid. Ang espiritong kumikilos ngayon sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay kasama nila noon na namumuhay sa mga pagnanasa ng laman at pinagbibigyan natin ang mga hilig ng laman at pag-iisip. Tayo noon ay ayon sa kalikasan ay katulad ng iba na nakabilang sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Ngunit, ang Diyos na mayaman sa awa dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Kahit noong tayo'y mga patay pa, dahil sa ating mga pagsuway, ay binuhay niyang kasama ni Kristo dahil sa biyaya tayo'y iniligtas. Glory to God. Dahil sa ating nagmamahal sa atin ng ating Panginoon, pinibigyan tayo ng grasya ng ating Panginoon. Amen? So number 3, lukewarmness. In other words, what Christ meant was you are unholy mixture. What precisely Christ says is that He will throw out of His mouth those who seek to mix godliness with worldliness, and we cannot serve to master. So, hindi tayo pwedeng magkaroon ng dalawang amo. We cannot serve to master. Kailangan isa lang ang Diyos ng ating pagsisilbihan. Bakit tayo nagiging lukewarm o nagiging lukewarm? Kulang tayo sa prayer, kulang tayo sa pananampalataya, kulang tayo ng worship. Kaya tayo nagiging hindi tayo mainit. Tayo ay di man maligamgam ang tawag dito, maligamgam. Ang gusto ng Panginoong Diyos, tayo ay mainit. Di tayo magiging maligamgam. Pahayag 3:15-17, Holy Spirit, with Holy Word. Alam ko ang mga gawa mo. Hindi ka malamig ni mainit. Nais ko sanang ikaw ay malamig o kaya'y mainit. Kaya dahil ikaw ay maligamgam, hindi malamig ni mainit man, iluluwa kita. Sapagkat sinasabi mo, mayaman ako, masagana at wala ng kailangan pa.
Hindi mo alam na ikaw ay aba, kawawa, dukha, bulag at hubad. Amen? So akala kasi natin, pag born again Christian na tayo, okay na lahat. Ayaw ng Lord ng maligamgam. Iluluwa tayo ng ating Panginoong Yeshua Masiya. Isusuka tayo ng ating Panginoong Yeshua Masiya. So ito yung mga hindrances, ito yung failure ng mga Israelita. Bakit sila di nakarating sa promised land? In the same failure, if we will face it today as a Christian, this failure also ay magdadala sa atin na hindi tayo makarating sa kalangitan. Amen? So why did Israelites fail? Because they did not obey the voice of the Lord. Hindi nila pinakinggan ang boses ng ating Panginoong Yeshua Masiya. Diba? Hindi nila pinakinggan yung anong utos ng ating Panginoong Yeshua Masiya. Kaya di sila nakarating sa promised land. So to us as a Christian, this might be our failure too. Na di tayo makapasok sa langit. If we will not obey and listen the word of God. Kung di tayo susunod sa utos ng ating Panginoong Yeshua Masiya. In Joshua 5:6, Holy Spirit bless your holy word. For the children of Israel walked 40 years in the wilderness. Till all the people who were men of war who came out of Egypt were consumed because they did not obey the voice of the Lord. To whom the Lord swore that He would not show them the land which the Lord had sworn to their fathers, that He would give us a land of flowing with milk and honey. So failure, hindi nakarating itong mga plano ng Panginoong Hesus na dalhin sila, ibalik sila, i-restore yung buhay nila sa dati nilang buhay. Pero bakit? Dahil sa hindi sila nakinig sa inuutos ng ating Panginoong Yeshua Masiya. So there are three characteristics of Christian immaturity causes us to fail. May tatlong bagay sa ating mga Kristiyano na magkukos sa atin to fail. Number 1, failure in application. Failure in application is a failure to honor God as our Lord, Master, and King. Amen? So hindi natin ina-apply. Hindi natin ino-honor ng ating Panginoong Yeshua Masiya, siya ang ating Master and siya ang ating King. Hindi natin ito ina-apply. So number 2, failure in availability. God is not looking for our ability, but for availability. Hindi ni Lord kailangan ng ating mga abilidad. Kailangan ng Diyos ang ating availability and na-available tayo lagi sa Kanya. Available ba tayo lagi sa Kanya? Available tayo sa trabaho, available tayo lagi sa mga labas, pero pag sa Lord, lagi tayong hindi available. So kailangan natin, anong kailangan ng Lord? He is not looking for our ability, but He is looking for our availability. Kailangan natin magbigay ng time sa Lord. Amen? Kailangan natin bigyan ng oras ang Diyos. Hindi man sinabi ng Diyos na di kayo magtrabaho. Kasi hindi rin naman natin talaga, di man talaga pwede na di tayo magtrabaho dito lalo dito sa UAE, na kailangan natin magbayad ng bahay. Pero, we need to have time for the Lord. Yung para sa Panginoon, ibigay natin ito. Kung wala tayong time ng Friday, Saturday. Yung time na mag-pray bago tayo matulog, yung pagising natin, mag-pray tayo. Kasi yun ang gusto ng Diyos, yung availability natin, yung time natin sa Diyos. Hindi ng Diyos kailangan ng magandang boses para kantahan natin siya. Kahit sintonado yan, okay yan sa Lord. Anong gusto niya? Our availability. Hindi niya kailangan yung mga boses ng mga matataas. Kahit yan mababa, para kang bumubulong basta nag-worship ka from your heart. Our God needs our availability. Hindi niya kailangan yung abilidad mo. Kahit yung pagsayaw mo, pakaliwaan, walang problema. Kung gusto mo sayawan ng Lord, anong gusto ni Lord? Our availability. Hindi niya kailangan masaya, maganda kang magsayaw. No! Basta magsayaw ka na para sa Panginoon, pagagandahin niya ni Lord. Anong kailangan niya? Our availability, hindi ang ability. Because our ability comes from Him. Hindi man ang ability nang gagaling sa atin, galing na yan sa Kanya. Kaya hindi na niya yung kailangan. Ang kailangan niya, yung oras natin para sa Kanya. Amen? Hindi yung tulog kayo ng tulog, tapos sisisihin nyo yung mga pastor kung hindi kayo nabago. Grabe! Sisisihin nyo yung pastor kung hindi kayo tumaas yung mga faith ninyo. Grabe! Sabi ni Lord, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung
Kung puro lang kayo awa, wala man kayong gawa. Tapos sisihin nyo yung mga pastor na hindi kayo nag-grow, hindi kayo nag-ano. Come on, guys. Kailangan yung gumawa something for the Lord. Kasi kahit naman anong gawin ng pastor, itali man kayo, ayaw nyo makinig, ayaw nyo mag-ano, hindi nyo ilagay sa puso nyo yung salita ng Diyos. Nakikinig kayo, pero nakapikit ang mata, yung pala tulog. Paano papasok yung word of God sa puso natin? Diba? God wants our availability. Kung isang oras lang, wala man lang tayong time kay Lord. Availability ba yan? Diba? Tapos magagalit na hindi ano yung pananampalataya. Yung pagiging Kristiyano, hindi nag-grow. Come on, guys. That is your problem. Lahat ng ito, alam nyo, when God called us, kung tayo gusto natin talagang lumago ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, we need to surrender to God. We need to submit ourselves to God. Bigyan natin ng time ang Lord. Kaya nga kailangan ng availability. Hindi pwede na iasa natin, we are not laging baby Christian. Laging kindergarten, di ka tataas, di ka mag-grade 1, grade 2, grade 3. Kung nag-aaral ka, lagi ka lang kinder. Kahit 20 years old ka na, kinder ka pa rin. Come on, guys. Kailangan tingnan natin yung mga sarili natin. Kailangan mo yung help spiritually sa pastor, sa mga kapatiran, but you need to help yourself also. Mag-submit ka rin. Hindi pwede na i-depend mo tapos sisihin mo yung mga pastor, spiritual mother mo na hindi ka lumago, hindi ka napaayos. Come on, guys. Come on. So ano pa? 1 Corinthians 6:20. Holy Spirit brings holy words. You were bought a price, therefore honor God with your bodies. Sabi ni Lord, honor God with your bodies. Diba? In 1 Timothy 1:9, He has saved us and called us to holy life. Not because of anything we have done, but because of His own purpose in grace. His grace was given to us in Christ Jesus because the beginning of time. Amen? So kung gusto natin lumago ang ating pananampalataya sa Panginoon, because God already promised a restoration in our life. Like the promises given to the Israelites nung dinabas sila sa Egypt, what is God is promised? Restoration of their life. Pero di nila sinunod. So ngayon, we as a Christian now, we is also giving us a promise of restoration. Kung hindi man tayo susunod, how can our life be restored? Kung di tayo busy, how can it will be restored? Tapos sisihin niyo yung mga tao na sa kapaligid sa inyo. Come on, guys. What else? Number 3. Failure in appetite is still living in simple life. Ito yun. Bakit tayo napifail? Nawawala tayo ng appetite sa Panginoong Hesus? Because we are still living in a simple life. Yun ang pinakaano doon. If we are still living in a simple life, wala talaga tayong ganang mag-pray. Wala tayong ganang magbasa ng salita ng Diyos. Bakit? Ng salita ng Diyos, it will convict at pag binasa mo, masasaktan ka at saka magkakaroon ka ng, ba't ka magbabasa na ito pag ginagawa mo, mga puro pa simple ang ginagawa mo. Diba? Tingnan mo yung nangyari sa mga Israelita. 40 years in wilderness. Pero kung titingnan mo, 11 days lang pala makakarating na sila sa Israel. And they have 42 campsite. Isipin mo kung anong klaseng buhay meron sila noon. Nandun sila sa disyerto. Kampo-kampo lang. Isipin mo kung ilang thousand sila. Mayroon pang mga hayop, mga baka, mga kambing, bit nila. Tapos wala silang mga sariling lugar kung saan lang sila ipadpad, kung saan lang sila i-ano ni Lord na araw na umalis. So, for 40 years, paikot-ikot sa wilderness, 42 camps. Bakit? Dahil hindi sila nakinig sa kagustuhan ng Panginoong Yeshua Masaya. Hindi sila nakinig sa utos ng ating Diyos, Yeshua Masaya. Pero kung titingnan natin, 11 days makakarating na sila sa Egypt. Pero inabot sila ng ilan? 40 years. Isipin nyo yun. So ano mga kapatid? The Israelite walk with the flesh. That's the problem. We must walk with the Spirit. Yun kasi, kaya nga sabi dito sa Ezekiel, I will give them the heart. Sabi niya, I will give them undivided heart and put them a new spirit. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Kasi nga, flesh pa sila eh. Walang spirit.
Kaya yung buhay nila, ganun tayo as a born again Christian, once we accepted Jesus as our Lord and Savior, we are already with the Spirit of our Lord Yeshua HaMashiach. Kailangan mamuhay tayo ng nasa kabanalan na dahil tayo ay nasa Panginoong Yeshua HaMashiach na. So ano sinasabi niya dito? So if you consider now yourself as a Christian, you don't need to live in the same place all your life to remember who you once were. Kung tayo ay isang born again Christian, na wag na nating isipin kung ano yung pinanggalingan natin, kung anong kinakaraan natin. Regardless your past, we've all sinned and fall short of His glory of God. Lahat tayo. Wala sa atin ni isa. Wag nating ikahiya yung ating mga pinanggalingang buhay. Wag nating ikahiya na tayo ay dating ganito, ganyan, kinakayanan. No. Bakit mo kaya kahiya? Binago ka na ni Lord. Kung ikakahiya mo yung buhay mo ngayon, ikakahiya mo yung pupuntahan mo. Siguro sa impyerno ka pupunta, kaya ka nahihiya. Diba? Kaya sabi niya, if you consider now yourself as a Christian, you don't need to live in the same place all your life to remember who you once were. Regardless your past, we've all sinned and fall short glory of God. Now what God is interested is our obedient heart. Interesado ang Diyos na sa ating mga puso na mag-obey sa Kanya. Wala na siyang iniisip sa nakaraan mo. Kaya nga sabi niya, di ba? I will remember your sin no more. Kaya mga kapatid, lay down all your luggages. Lay down all your baggages in life. Lahat ng mga luggages niyong pagkabigat-bigat. Lahat ng mga baggages ninyong di ko alam kung anong laman yan. Ba't di nyo tanggalin? Yung mga dapat yun ang itapon sa mga buhay ninyo, true. Itapon nyo na yan. Kung hindi nyo naman na kailangan, ba't bit-bit-bit-bitin nyo pa yan? Kaya tuloy laging mainit ang mga ulo ninyo, lagi kayong galit sa mundo, di kayo nawawalan ng problema. Bakit? Ang dami nyong baggages, ang dami nyong luggages na hindi naman needed. Isipin mo, pupunta ka sa beach, may mga luggages ka. Instead na dala mo lang bathing suit o kaya tuwalya. Diba? So, lahat ng mga luggages yung mga kapatid, remove it. Let your life free. Give it to the Lord. Ibigay ninyo sa Panginoon lahat ng mga daladalahan nyo sa buhay. Surrender it to God. Iyak nyo yan sa Diyos. Sabihin nyo, Lord, ang bigat ng mga daladala kong ito. Tanggalin mo ito. Lahat ng mga luggages, baggages na yan, hindi ko maintindihan kung ano yan. So there are ways that we have to ways of our restoration to God. Ano yon? Talk to Him. Kausapin natin ang Diyos. Kung gusto niyo talaga magkaroon ng restoration because God is promising us, talk to God. Just as with any other person in your life, communication is essential to strengthening your relationship to God. Diba? Kausapin natin ang Diyos. When you are saying your prayer, close your eyes and picture Him right next to you. So pag nagpipray ka, while talking to Him, ipikit mo ang mata mo, imagine mo na lang nakatabi mo ang ating Panginoong Yeshua HaMashiach. Obey Him. Obey God's commandments. None of us are perfect. Diba? Wala. If we were, we wouldn't be here in the first place. Hallelujah. Kung perfect tayo, hindi na tayo tatawagin ng Panginoong Hesus. Hindi na tayo tutulungan ng Diyos. Kung perfect tayo. Diba? Because no one is perfect. Only God is perfect. Kaya none of us is perfect. We grow and develop through His life so we may be reunited with God at the end. The less we can do for Him is to try our best to obey His commandments. We should be kind and honest towards others and attend our church meeting as much as possible in obeying God's will. We become brighter and stronger in spirit pag ginawa natin ito. Ano pa? Study the Scripture. Scripture are meaningful and beneficial. Study material when we want to strengthen our faith and relationship with God. Amen? Listen to Him. Though we may talk with God often, we may not be opening our ears to hear His answers and guidance. When you are finished praying, don't quickly turn on the loud of your movie TV and watching immediately. Kasi pagka-pray kasi natin, bukas agad ng TV, bukas agad ng cellphone. So sabi niya, though we may talk with God often, we may not be opening our ears to hear His answer and guidance.
when you finish praying, don't quickly turn on the loud movie you were watching and immediately climb to bed to sleep. Grabe. Diba? Para marinig natin ang kasagutan ng ating Panginoong Yeshua HaMashiach. Show gratitude. Show your Father in heaven that you are grateful for all of your blessing. We receive blessing and sometimes we are quickly to ask for more before we take the time to thank Him. Di pa nga nagpapathank ko, humihingi na naman. Diba? So we must show gratitude. Lord, salamat. Diba? Di ko pa man natatanggap, salamat. Magpasalamat naman tayo. Hindi yung di pa nga puro hingi. Be mindful. Be mindful of God's presence in your life. Kailangan maging mindful tayo. Though it may seem like He is far away at times, He is not. He does not ever leave your side. Diba? Andyan ang Diyos, anywhere. Ang ating Panginoong Yeshua HaMashiach. Hindi tayo iniiwanan ng ating Panginoon. Lagi siyang andyan. Hindi tayo iniiwanan, mga kapatid. So, paano ba tayo marirestore ng ating Panginoon kung tayo mismo ay lumalayo sa Panginoong Hesus? Tayo mismo hindi natin hinahanap kung ano talaga ang gusto ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Puro tayo reklamo, pero hindi natin inaano yung kagustuhan ng Panginoong Hesus sa atin. Gusto lang natin ay puro lang biyaya. Diba? So, napakaganda ng ating Panginoong Yeshua HaMashiach when He promised in Numbers 14:8, Holy Spirit, bless your holy word. If the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. If the Lord delight in us, sabi niya. Kung natuwa sa atin ng Diyos, hindi man natuwa. Dahil puro reklamo, murmuring, wala nang ginawa. So anong sabi sa Numbers? If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it to us. A land which flows with milk and honey. Diba? Pag natuwa. Kaya lang, di masyadong natuwa ang ating Panginoong Yeshua HaMashiach sa mga Israelita. Kasi nga, ang dami nilang ginawa along the way, doon na sila even mga idolatry, diba? Doon na nagsimula yung gumawa sila ng idol, na made of yung mga gold na ginawa nila, na nawala lang si Moses. Hindi na siguro yung babalik, gumawa na tayo ng sarili nating Diyos. So sila na na-desisyon na gumawa sila ng sarili nilang Diyos. So mga kapatid, our topic tonight, this is not only for the life of Israelite, but for us also as a Christian. The failure of the Israelite people, why they didn't reach to the promised land, is the same failure which we have today as a Christian. So kung hindi tayo tatayo bilang Kristiyano, hindi natin lalabanan lahat ng mga hindrances ito, yung mga kasalanan ng mga nakaharang sa ating harapan, we will also be failed to enter heaven. Yun din the same failure which the Israelite narasan nila, ito rin the same failure which we will face as a Christian. So we must be very careful. Narinig nyo na kung ano yung mga bagay na hindi dapat natin, mga bagay na nag-hindrance, naging failure ng mga Israelita. The same failure which we have today as a Christian. Kasi yun din, ganun din naman ang mga nangyayari. Amen? So we must have a heart for the Lord. We must walk with a heart for the Lord. Kailangan natin na mag-surrender sa ating Panginoong Hesus. Ibigay natin yung anong meron tayo para sa ating Panginoong Hesus so that we will not fail. Dahil ayaw ng Lord na tayo maging failure because He promised us. He promised us the promised land. Pinangako ito sa atin ng ating Panginoong Yeshua HaMashiach, hindi lang sa mga taga-Israelita. Amen? So in 1 Corinthians 3:1-3, brothers and sisters, I could not address you as a people who live by the Spirit, but as a people who are still worldly, mere infant in Christ. I give you milk, not solid food, for you were not yet ready it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, you are not worldly. You are not acting like a mere human.
Diba? Ito yung failure ng mga kasama. Kailangan mamuhay na tayo. Hindi na yung mga simple living. Kailangan mamuhay na tayo na may banal na pagturo sa atin ng ating Panginoon. Amen? So, sino man sa atin sa gabi na ito na nakikinig na wala pang personal relationship sa ating Panginoong Yeshua Mashiach, I will encourage you right now to follow me with this prayer para magkaroon din kayo ng personal relationship sa ating Panginoong Jesus. Because you are not included in the promises of God kung wala tayong personal relationship sa ating Panginoon Yeshua Mashiach. Kailangan natin na magkaroon ng personal relationship sa ating Panginoon Yeshua Mashiach. I encourage you to follow me with this prayer. Kung sino man sa inyo, I ask you to close your eyes and follow me with this prayer. Ama namin, na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Yeshua HaMashiach. Pinadala mo sa lupa. Napako sa krus para ako'y tubusin sa aking mga kasalanan. Sa oras na ito, Lord God, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita, sa gawa, pakiramdam, pati ng mga negative thoughts, negative feeling, O God. Patawarin mo ko, O Lord, sa anuman ng mga dumi na nailagay ko sa aking puso, Lord God, mga kasalanan na hindi kalugod-lugod sa iyo, O God, in the name of our Lord. Lord Yeshua HaMashiach, isulat mo, Lord, inaanyayahan kita, O God, na pumasok at manahan sa aking puso bilang aking Diyos at tagapagligtas. Isulat mo rin po, O God, ang aking pangalan sa aklat ng buhay para makasama kita sa buhay na walang hanggan at makamit ko ang kaligtasan. Maraming salamat po, O God. I love you, Abba Father. I love you, Lord God, Yeshua HaMashiach. I love you, Holy Spirit, O God. In the name of our Lord, Yeshua HaMashiach, I pray. Amen and amen. So sa lahat ng mga sumunod sa prayer na yon, you are now a certified child of God. Anak ka na ng Diyos. Meron ka ng personal relationship sa ating Panginoong Yeshua HaMashiach. So conclusion. Failure is one of negative aspect of life. We deny it. We run away from it. But because we are living in an imperfect world, we have imperfect life. It is living life with perverted values. Remember that failures did not start in you or me, but in Adam. In 1 John 2:16. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The Israelite passing through the sea of the living Egypt is a mirror of our salvation. They pass from death to life. When you accepted Jesus as our Lord and Savior, you pass from death to life. Hallelujah. And Colossians 1:13. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Do you always find something bad to say about your fellow brethren? Are you a backfighter? Do you always criticize the things other people do? Do you ever thank God for the things He had blessed with you? Meditate on the above question and judge yourself accordingly. The Israelites failed to judge themselves, and hence they perish. If we learn to judge ourselves, repent, and turn around in our attitude, we'll still have the chance to avoid the 5 deadly sins. You can then look forward to God's promises in your life being fulfilled. Oh God, in the name of the Lord Yeshua HaMashiach, patuloy mo kaming tulungan, gabayan, pangunahan sa lahat ng aming mga gagawin, Lord God, in the name of the Lord Yeshua HaMashiach. Ikaw lamang aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, oh God. Thank you for everything you have done in our life. Thank you for your love, thank you for your mercy, and thank you for your compassion, Lord God, in the name of our Lord Yeshua HaMashiach. Lord, help us to walk according to your will in our life, according to your purpose in our life, according to your plan in our life, Father God, in the name of the Lord Yeshua HaMashiach.
maraming salamat po, and I declare blessing upon blessing sa lahat ng mga nakinig sa gabi na to, our families, or lahat ng member ng Holy Churches, our families out there, oh God, in the name of the Lord Yeshua Messiah. And I pray that the world will be COVID-19 free, oh God, in the name of the Lord Yeshua Messiah. And I declare blessing, I declare restoration of relationship, I declare restoration of good health, I declare restoration of finances, I declare restoration of everything, oh God, in the name of the Lord Yeshua Messiah. And I also pray, Lord God, protection, guidance sa lahat ng mga frontliners na ginagamit mo sa buong mundo. I pray, Lord God, na mapagtagumpayan nila ang kanilang mga trabaho, oh God, in the name of the Lord Yeshua Messiah. Even, Lord God, mga leader, president, mga king, mga rulers, mga sheikhs, oh God, in the name of the Lord, mga prime minister, Lord God, I pray na bigyan mo sila ng wisdom, divine wisdom, Lord God, na magawa nila yung mga desisyon na dapat lamang sa kanilang mga country, oh God, in the name of the Lord Yeshua Messiah. I also pray for the Holy Churches, Lord God, give us the spirit of unity. Let your love flow in each and every one heart, oh God, at pag-isahin mo ang bawat puso, Lord God, na hindi magkawatak-watak, oh God, in the name of the Lord Yeshua Messiah. I rebuke espiritu ng corruption, espiritu, Lord God, ng division, espiritu ng faction in this ministry, oh God, in the name of the Lord Yeshua Messiah. Only the spirit of unity bind us, Lord God. Your love bind us all in the name of the Lord Yeshua Messiah. Maraming salamat po, Lord God. Ikaw lamang aking tinataas, pinasasalamatan sa gabi nito. In the name of the Lord Yeshua Messiah's name, I pray. Amen and amen. Thank you for watching. Good night to everyone. God bless you all.